Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito ako sa bahay, no. Pasensya na kasi nalate ako ng gising kasi puyat ako kagabi dahil dito. Dumating kasi itong GPS remote para sa Osmo Action 5. Para doon sa mga future long ride vlogs ko meron ng speed overlay. Yan, medyo nahirapan lang ako kasi first time lang ako nagkaroon ng ganito, no. Then, kasi hindi rin ako makapag-vlog sa labas kasi may ginagawa doon. Kasi nga nagre-renovate sila. So, sobrang restricted ako ngayong araw na to kasi sa shop naman, nawala kami ng internet. Yan, dahil problema, no? So, pipilitin ko lang makagawa nitong vlog na to kasi importante kasi to. So, anyway, for this video naman po, di ba yung previous video ko, top 3, yung top 3 dun sa pinakamagaan na MTB XC frames, yan. Then, ngayon naman, ang topic natin for today, top 5 naman. Top 5 na yung pinakamagandang, pinaka satisfied kong nagamit ng mga MTB slick tires. So, yung sizes na tinutukoy ko, from 1.9, from 1.9 to mahigit 2.0 hanggang siguro mga 2.2, 2.3. Yan. Yan. Same dun sa rules and regulations dun sa MTB crit, no? Kasi sa MTB crit, pinaka-minimum is 1.9 o 1.95. Yan. Ano to, mga nagamit ko to, no? Mga nagamit ko lang. So, sa susunod na lang na video, yung mga iba, yung mga budget naman, yung mga budget na slick tires, o hindi na rin budget, yung medyo pricey na rin, no? Yung mga available sa market. So, ito yung mga nagamit ko lang. So, lahat kasi ng mga nagamit ko, hindi masyadong budget. Medyo pricey kasi. Siyempre, sa akin kasi, ang requirement kasi sa mga magagandang MTB slick tires, siyempre very minimal lang yung rolling resistance, so fast rolling. Yan, syempre, siguro lahat naman ng gustong maghanap ng MTB slick tires fast rolling. Yan, ganun din sa akin. Syempre, fast rolling. Yung tire wear. Yan, yung tire wear dapat matagal na matagal mapudpod. Then, syempre, yung timbang, no? Syempre, magaan din. Then, yung puncture resistance dapat maganda yung puncture resistance. So, wala naman kasing puncture proof. Wala naman kasing puncture proof na 100% MTB slick tire. Pero, yung mga bihira lang magkaroon ng tire puncture. Then, syempre, yung grip, yan, sa cornering. Yan yung hinahanap ko kasing mga qualities para sa the best na gulong sa aking rigid MTB na pang time trial setup. Yan, maingay na sila, no? Nasa labas. So, sadly kasi wala yan sa mga sobrang mura. Kasi hindi naman kasi lahat ng MTB slick tires ay created equal. Ayan. So, wala yan sa mga, para sa akin opinion ko lang, wala yan sa mga sobrang mura na mga slick tires. Although may nagamit ako dati na maganda, kaso lang phase out na, no, yung Panaracer UFDA na 26 by 2.3 kasi nga 26er lang naman talaga dati yung mga MTB nun. Although na mabigat yun, 900 grams, at saka wire bead, pero yung kasi fast rolling at saka maganda yung grip at saka yung puncture resistance. So, bihira lang ako na platon doon. At saka sobrang tagal mapudpud. Yun. Tapos naghahalaga lang dati ng mga 630 o 650 pesos kada isang gulong. Yun na yung pinaka-budget na nabili ko dati kasi matagal na kasi yun. Mahigit 1 decade ago. Siguro mahigit 1 decade ago. So, hindi ko na isasama sa list yun. So, number 5, yung panglima na the best na gulong na nagamit ko, yung WTB Groove E na nagamit ko noong 2022 hanggang 2022 hanggang 2023 doon sa tactical ko, yung WTB Groove E. Nabili ko yun sa Cebu Kent Cycle sa Shopee. Yan. Naghahalaga lang yun ng mga mahigit 1K. Yan.
Ah, share ko yung ano no, yung positives no. Yung kasi yung WTB Group E, panalong-panalo yun sa puncture resistance. Napakatagal, mga ilang buwan. Siguro mahigit kalahating taon bago magkaroon ako ng unang tire puncture. Which is yung ano nga, yung staple wire. Yun yung nangyari, no. Tapos sobrang tagal mapudpud nun. Yan, sobrang tagal mapudpud nun. Kahit nung nagbiyahe ako dati sa La Union noong December 2022, para wala akong makitang signs na nagkaroon ng wear doon sa gulong na yun. Yun yung dalawang main positives ng gulong yun. At saka, yun nga, medyo affordable compared doon sa apat na sasabihin ko mamaya. Ang problema ng WTP Group E, sa experience ko, medyo may kabigatan kasi yun eh. Nasa mahigit 800 grams. Pero ang pinaka negative na experience ko doon yung rolling resistance. Sa lahat ng mga nagamit kong slick tar, yun yung pinakamataas na rolling resistance. Medyo off doon sa pagka fast rolling. Yan. Yan yung pinaka list na fast rolling na gulong sa list ko, no. Kasi nung nagbermosa ako, hirap na hirap ako doon sa gulong na yun eh. At saka ano kasi kasi since na sabi daw nila pang e-bike daw kasi yun eh. Kasi kaya tinawag na Groove E. Ang maximum recommended tire pressure lang nun 40 PSI lang. Napakababa. Kaya yun ang mga dahilan kung bakit napakataas ng rolling resistance nun. Yan yung panglima, no. Then yung pang-apat naman, yung Maxxis Grifter na saglit ko lang nagamit na 29 by 2.0. So, pagdating naman sa although na mga ilang linggo ko lang nagamit yan kasi nag-transition na ako dati nun sa 27.5. Yung Maxxis Grifter na 29 by 2.0, mahigit 600 grams, foldable. Akala ko hindi pala tubeless ready yun. Pero foldable. Ang positive na experience ko doon, kahit saglit ko lang nagamit, syempre medyo magaan kasi 600 grams, fast rolling din. Then okay din naman yung puncture resistance, fair din. Kaya nasabi kong fair, hindi gaano fair, maganda pero hindi maganda compared do sa number 1 dahil sa yung kasing Maxxis Grifter, yung design ng grooves nun, prone kasi yun sa pagkapasok ng mga matatalas na bagay dun sa gitna nun, yung sa mga space ng mga grooves. Yan. Yun lang yung naging problema ko dun sa Maxxis Grifter. Yan. Yung pangatlo naman, yung Maxxis Torch na 29 by 2.1 na nagamit ko nung pandemic, tingin ko mga late 2020 to 2021. Ang goods nun, ang positives nun, napakataas ng pagka fast rolling nun. Foldable din yun foldable, mahigit 600 grams din. Hindi nga lang tubeless ready. Yung nga, maganda yung pagka fast rolling nun kasi nung 2021 nung ECQ diyan sa Danghari Imus kami naglalaps nun. Ang dami ko na set na record nun dahil fast rolling talaga yung gulong na yan. Yung Maxxis Torch. Then okay din naman yung tire wear nun. Hindi medyo matagal-tagal din yung pagkapudpud nun. Yan. Pero ang naging problema ko lang dun sa Maxxis Torch mababa yung puncture resistance. Yan. So, kasi kaya ako nasabi yun kasi nung first time ko na kinabit yun, unang biyahe ko pa lang papuntang Reyna before mag-ECQ, nagkaroon kagad ako ng tire puncture. So, yung Maxxis Torch na yun, kailangan pang lagyan ng tire liner. Kasi ganoon ang ginawa ko dati sa gulong na yun para lang tumaas man lang yung level na pagka-puncture resistance. Pero yun nga, yung fast rolling yan, the best, isa sa mga the best na experience ko yung Maxxis Torch. Then yung pangalawa naman, yung top
yung Maxxis DTH na 26 by 2.3. Yan. Una ko nagamit yan noong mga 2018. Yan, 2018. Ang na-experience ko naman, yun nga, fast rolling din. Kasi kaya nasa number 2 yan. Kasi yung gulong na yan, yan yung nagamit ko nung sumali ako sa dalawang ITT events na MTB lang ang gamit ko. Yung Clark Cycling Classic at saka yung Fast Twitch Enduro dun sa Clark Pampanga. 2018 at saka 2019 yun. Doon sa Clark Cycling Classic, nag-place ako ng panglima sa category B, sa gitna na categories. Then sa H group naman, nag-place ako ng second dun sa noong 2019 gamit ko ng MC Tremor na pula na medium. So pagdating sa pagka-pass rolling, panalo naman yung Maxxis DTH. Then matagal din mapudpud. Yan. Siguro parehas lang din dun sa Maxxis Grifter. Then okay din naman yung puncture resistance. Then ang negative naman dun sa gulong na yon, katulad ng Maxxis Grifter kasi yung grooves nun. Yung grooves kasi nun, prone din dun sa makakapasok kasi dun yung mga matatalas sa bagay. Ayan. Mga ilang buwan din yun bago magkaroon ng tire puncture nun. Usually talaga mga staple wire. Staple wire yung nagko-cause ng pagka-tire puncture. Ano yan, medyo pricey din yan. Yung gulong na yan. Then, yung number 1, para sa akin, yung number 1 na pinaka magandang MTB slicker na nagamit ko nga yung Continental Contact Urban. Yan, Continental Contact Urban. Dalawang sizes na nagamit ko. 27.5 by 2.2 at saka 700 by 47C na ngayon ay naging 29 by 1.9. Yan. Kaya pasok doon sa listahan ko kasi 1.9 na kasi yung gulong na yan. Yung ngayon ang ginagamit kong Continental Contact Urban. Yan kasing gulong na yan sa lahat ng mga nasa list ko, yan yung pinakamatagal mapudpud. Pinakamatagal mapudpud yung gulong na yan. Grabe din. Puncture resistance, panalo din. Kasi yung sa 27.5 ko, mga halos isang taon bago ako magkaroon ng tire puncture. Staple wire din yung nag-cause nun. Then itong nasa labas, yung 700 by 47C na naging 29 by 1.9. Siguro mga 8 months bago ako magkaroon ng tire puncture. Then pass rolling talaga. Sa tingin ko mas pass rolling pa kaysa dun sa konti-konti lang naman, konti lang yung margin. Medyo may pagka-pass rolling pa compared dun sa mga yung mga nasabi ko kanina. At saka yun nga yung kasi yung naglaon yun ako mas mabilis ako ng mahigit 40 minutes kaysa dun sa ginamit ko na nung 2019 kasi nung 2019 Maxxis DTH ang gamit ko dati. Yung 26 by 2.3. Yan. Magaan din kasi yung Contact Urban na yan. 'Di ba yung Contact Urban kasi, ang Contact Urban kasi wire bead, hindi foldable. Pero yung timbang kasi niyan, halos kaparehas lang dun sa mga foldable na mga Maxxis MTB selectors na na-mention ko kanina. Yan, katulad ng yung 700 by 47C na naging 29 by 1.9. Low 600 grams lang. Then yung 27.5 by 2.2, mga 680 grams. So on par na doon sa mga Maxxis na foldable na MTB selectors na sasabi ko kanina kasi mga around 600 grams din kasi yun eh. Yan. So yun nga yung top 5. So ang negative lang naman kasi doon sa Continental Contact Urban yung hindi kasi foldable. Hindi kasi foldable yung Contact Urban eh. Pero kung foldable 'yon, mas gagaan pa 'yon. Yun lang yung kritiko sa Continental Contact Urban at saka may siguro depende sa gumagamit Yung kasi sa 27.5 by 2.2 ko dati, napakahirap ikabit. Nahirapan ako ikabit yung gulong na yun dun sa dating rim ko na ang outer rim width ay mga 28 mm.
Yan. Pero sa mga professional mechanic, hindi naman sila nahirapan eh. Siguro skill issue lang talaga. Doon naman sa mas makipot na gulong ko sa MTB ko ngayon na pang road bike na 7 ano lang yun eh mga ang inner rim width nun mga 17.5 mm. Yung 700 by 47 si ko ngayon diyan medyo mas madali na. Mas madali ko nang ikabit. Yan. Hindi ko alam kung depende sa rim width na mas makipot yung rim width, mas madali ikabit. Hindi ko lang alam. Baka skill issue lang talaga. Yan, so yun nga, yan yung top 5 na MTB slick tires na the best na nagamit ko. So kung meron kayong tanong regarding dito, ay comment na lang sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, so maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.